ako, ayoko magsalita. Kasi hindi ko pa dahil kami ng ate ko. Araw-araw, umaga, tanghali. Kami palagi magharap niyan. Lahat, daing, sensitive ang ate ko eh. Konting ano lang yan, isip. Sabi ko sa ate ko, Ting. Sabi ko, tama na yung pag-iisip. Kasi, susunod ka naman kay Kuya Henry. Gano'n. Kaya pangyayari ng gabi yun, hanggang gabi ko. Yakap ko ang ate ko, pero hindi ako umiiyak. Dahil sabi ko, hindi ka. Sabi niya, mamamatay ka na. Sabi ko, hindi ka mamamatay. Hindi ko kaya. Kaya nung dinala ate ko sa ospital, hindi ako umiyak. Hindi ako lumapit dahil hindi ko kaya. Dahil sana ako, araw-araw kami magkasama, kaming nag-uusap. Lahat dinadaing ng ate ko sa akin. Kaya sabi ko, napakahirap po wala ang ate ko. Pero ang ate ko lahat siya nakakaintindi sa akin. Payo, lahat. Kaya sabi ko, hindi ko wala sa isip ko. Hindi ko wala sa isip. Yung pipikit ako, nayakap ko ang ate ko. Kasi sabi ko, hindi ka mawawala. Hanggang ngayon, hindi ko kaya tanggapin. Umaga, palagi ako umakit sa kwarto niya, kinakausap ko siya. Sabi ko, Te, nandito ako para sa anak mo. Sabi ko, bakit gano'n? Ba't nawala ka agad sa amin? Kaya sabi ko sa sarili ko, mga pamangkin ko, kung ano man yung inaano ng ate ko sa mga anak niya, gagawin ko, pagkapatuloy ko yun. Nandito ako para sa mga pamangkin ko. Ang dami niyang bilin sa akin. Ay, hindi ko kaya. Tama na, sabi ko, tatanggapin ko. Ako tata, yung nanay, sa dalawang pamangkin ko, na alam kong ano man gusto niya para sa mga anak niya, nandito ako. Hindi ko siya makakalimutan. Alam ko, hindi ko na kaya.